Sabi ko sa inyo mga minamahal, nung nakaraang araw, 'di ba, na talagang pumangit ni, to be honest, yung tingin ng mamamayang Pilipino dito nga po sa Senado. Kasi pinuno ba naman mga minamahal ng mga walang kwenta? Pinuno ba naman ng mga buaya? Pinuno ba naman ng mga attack dogs? Pinuno ba naman ng mga feeling superior? Yung Senado ngayon, 'di ba, imbis na nagkakaisa pa sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Imbes na yung interest sa mamamayang Pilipino, personal na interest yung inuuna. Kaya hindi na sa akin bago eh. Kung actually nga, this is the first time na bumaba ang numero ng Senado at mas mataas yung numero ng House of Representatives. Oy, shout out dito kay House Speaker. Kaya talagang masasabi ko, salute dito sa ating House Speaker na kahit binababoy, ginagawa ng mga fabricated stories, still tingnan ninyo, nananaig ang kanyang pangalan, sobrang workaholic, mas nire-respeto ang kanyang institusyon. Kaysa dyan sa Senado, na mukhang parang ang tingin na nga lang dyan, kulang na lang, duraan ng mamamayang Pilipino, like, pweh, diba? We don't need you anymore. Kumbaga sa madaling sabi, what if i-abolish na lang yung Senate, no? Pantay-pantay na power para sa congressman, 'di ba? Pantay na kapangyarihan sa lower and upper chamber kasi masyadong abusive. 'Di ba? Abusado yung mga putang inang mga senador na 'yan. Mga walang hiya. Tingnan niyo itong si Escudero, ha. Basahin muna natin ang ratings, Yan yung ratings, mga minamahal. Senate Trust rating down. House up in the latest Okta survey. So sa madaling sabi, the Senate Trust and Performance Rating for the second quarter of the 2025 dip, while the House of Representative numbers improve in the latest Okta Research Survey released on Tuesday. Baka na naman sasabihin ninyo, hindi, binayaran niya ni House Speaker. Where is your evidence? Pagpabor sa inyo, Ox, pag hindi pabor sa inyo, dami niyong sinasabi. Kasi itong si Romualdez, mamamayang Pilipino na lang yung nag-uplift sa kanya eh. Kasi talagang workaholic naman. Ito namang si Chis Escudero, classless. Diba? Walay class. Diba, kung mahambog sa Bisaya. Inuna yung yabang, inuna yung pagiging arrogante. Diba, kumbaga sa madaling sabi, parang ganito lang eh. Yung parliamentary courtesy sa basic etiquette ng government. Dapat magsabi ka ng please, thank you, po, opo. Parang gano'n, sa basic etiquette. Pero anong ginawa ni Chis Escudero? Mas pinili niya yung life na parang tawag dito, yung life na parang arrogante. Ganon. Kaya hindi na bago kung makita natin yung ratings ng Senado ay parang bumaba. Biruin nyo ba naman yung sa usapin ng budget insertion? Putang ina, ngayon lang tayo nakakita ng, di ba, Senate President pumupunta sa BICAM, hindi lang isang beses, kundi pinangalawahan pa. Di ba? Anyway, mga minamahal, itong ratings na to, hindi lang to usaping politika. This is about leadership na may substance. Di ba? May substance, kung paano niya dalhin yung kanyang kinaukulan. Si Chis ba, meron nun, mga minamahal. So, on the other side, we have Speaker Martin Romualdez. Mataas ang ratings. Siyempre, may respeto din sa co-equal branches. Diba? At may solid na legislative output. Samantalang itong si Quezon, nagka-issue sa BICAM, nagka-issue sa impeachment, nagka-issue sa posisyon, at madami pang iba. Diba? Kaya nga, baba ng ratings ni Chis Escudero eh. Wala na nga parliamentary courtesy, mga minamahal. Talagang naguguluhan pa. Diba, sa simpleng salita, which is yung forthwith. Hindi ko alam kung well-mannered itong si Chis Escudero. Kumbaga sa fashion na lang. Bigyan natin, mga minamahal, ng tinatawag na example. Kumbaga sa fashion, itong si Romualdez is super tailored. Suit yung suot. With class, well-fitted, and ready for business. Samantalang itong si Chis Escudero, diba, na-ay class, pulo gusot, hindi pa planchado. Diba, mga minamahal? Si Speaker naman kasi, napaka-contender din yan. Alam ninyo, kayang ilaban sa kahit na saan. Kasi sobrang consistent.
Kahit binabastos ng Senado, may respeto pa din sa Senado. Kahit hindi maayos ang desisyon ng Senado, maayos pa rin ang statement ng House of Representatives. Diba? Samantalang si Cheese, diba, at ang Senado, consistent sa pambabaliwala sa courtesy ng mamamayang Pilipino. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Diba? At hindi kayang respetuhin ang co-equal branch. So, paano kaya respetuhin ng taong bayan itong si Cheese Escudero? Diba? Numbers don't lie. Mga minamahal. Pero minsan, nakakahiya silang makita. Kasi itong si Speaker, mataas ang trust and approval rating. Ito namang si Cheese Escudero, still sinking. Parang the boat is sinking. Diba? In politics, yung ratings niya sa kanyang mga report card sa mamamayang Pilipino, sobrang bagsak. Kumbaga sa thesis, putang ina, bagsak ka, bumalik ka ulit next year. Diba? Hindi mong ma-explain eh. Diba, mga minamahal? Doon nga lang sa fourth with na yan, mukhang nababaliw pa itong si Cheese kung paano i-distinguish yan. Eh. Basta ginawan lang talaga nila ng paraan kung paano mapatay itong impeachment, delayed ng delayed. Diba? Na ay Jude manners. Nakakapikon, mga minamahal. So, sa madaling sabi, itong si House Speaker Martin Romualdez is consistent. Diba? Tingnan nyo nag-file ng motion for reconsideration itong House. Tapos biglang dineds ng Senado. For what reason? Only 4 lang ang nanindigan, ang tumayo. Diba? And the rest, yung 19, nagpaka-attack dogs na lang. Kaya putang ina mo, Cheese Escudero, dapat sa'yo mag-resign ka na lang eh. Diba? Tapos, pansinin ninyo, laging inaatake ni Cheese Escudero itong si House Speaker Martin Romualdez. Baka nakakalimutan mo, Cheese. Isa ding malaking institusyon ang Kongreso at ang House of Representatives ay nagkakaisa. Tandaan mo yan, keso. Diba? Kaya nga, parang dapat dito tinatanggal eh. Yan halongkatin nyo yung bicameral issue niya, yung budget insertion, halukayin nyo. Oo, para nang natatanggal na yan. Siguro, nung hinamon ka ni House Speaker Martin Romualdez na i-accept yung challenge na open bicam, siguro hindi ka pumasok. Siguro hindi ka doon, hindi ka nag-react kasi takot ka. Paning ganon. Diba? Mga minamahal. Ay, Jude pa. Pisting yawa. Anyway, mga minamahal, yun po. May nag-ano pa dito sa akin. Well, ano namang maano natin dito kay Cheese Escudero dati naman palang lasinggero yan. Totoo yan, mga minamahal, tas walang respeto sa sa nanay ni Heart Evangelista. Well, kung sabagay, kulang ang respeto itong si Cheese sa nanay ni Heart before, ano pa kaya sa mamamayang Pilipino. Alright, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Mamaya, hanapin natin yung article na yan na itong si Cheese Lasinggero. Binalita yan ng bandera 14 years ago. At nagkaroon ng issue ang nanay ni Heart at itong si Quezon. Alright, yun lamang po. Ingat, ingat, people.